Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako pong muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. 3 taon na din kaming nagsasama ng aking misis. Nang malaman ko pa lamang na nagdadalang tao na siya. Kaya ganun na lamang ang tuwa ko nang malaman ko ang magandang balita. Ganun na lamang din ako ka-excited, lalo tuwing maiisip ko ang magiging panganay ko. Parehas naman kaming nagtatrabaho ng asawa ko. Ngunit nang magbuntis siya, ay pinatigil ko na muna sa trabaho para hindi ma-stress at ako na lang muna ang magtatrabaho. Makalipas ang ilang buwan, ay nagiging kapansin-pansin na ang pag-umbok ng tiyan ng aking asawa na inaasahan naman namin. Ngunit dahil nasanay na nagtatrabaho si Mrs., naiinip ito na nasa bahay lang. Bagamat doon naman siya nakatira sa bahay namin, kasama ng aking mga magulang, ay hindi siya sanay na nakatambay lang sa bahay. Kung kaya't nung makalagpas ang halos 5 buwan, ipinayagan ko na itong maglakad-lakad sa labas para naman malabanan ang pagkabagot ng nasa bahay lang. Tuwing umaga ay naglalakad-lakad ang aking asawa. At tuwing hapon, at kapag namamalingki, siya na din ang gumagawan. Madalas sinasamahan ng kapatid kong babae. At kung wala akong pasok, ako ang madalas kasama. Isang gabi, galing akong trabaho nun. At habang kumakain, may naikwento sa akin ng aking asawa. Matagal na ba kayong nakatira dito, Dan? Tanong ni Wendy, ang aking asawa. Matagal-tagal na rin. Bakit? Tanong ko. Kilala mo ba ang lahat ng nakatira dito? Tanong pa ni Wendy. Hindi naman lahat, pero siyempre kung matagal ka na dito, kilala ko yan. O namumukaan ko yan. Sagot ko. Tuwing naglalakad kasi ako papunta dun sa palengke. Tuwing pabalik ako, lagi akong may nakakasalubong na babae. At tuwing dadaan ako, ay hihinto ito. At tititigan ako. Sabi pa ng asawa ko. Anong ginawa sa'yo? Hinaras ka ba? Sinaktan ka ba? Tanong ko. Hindi naman. Akala ko sinaktan ka eh. Sagot ko agad. Pero parang iba yung pakiramdam ko sa titig niya. Dugtong pa ni Wendy. Baka nagagandahan lang sa'yo. Sagot ko naman. Lalo ka kasing gumaganda nung nagbuntis ka eh. Dugtong ko pa. Kaya natawa na lamang sa Wendy sa mga sinabi ko. Pero iba talaga ang titig niya. Nakaka-nervyos. Saad pa ni Wendy. Huwag mo na lang pansinin. Hindi ka naman niya inaano eh. Hindi ka naman sinaktan. Hindi natin siya pwedeng reklamo ng dahil lang tinitigan ka. Sagot ko pa. Kaya matapos yun, sinabihan ko na lamang na baliwalain at huwag magpa-stress tungkol dun. Mga sumunod na araw, parang nanghina ang katawan ni Wendy. Dahil dun medyo nag-alala ako. Agad-agad ay pina-check up po siya sa doktor para matingnan agad ang aking asawa. Sir, na-stress po ba si Mrs. ng mga nakarang araw? Tanong pa ng doktor. Hindi ko po sigurado, Dok. Pero hindi naman kami nag-away o nagkatampuhan man lang. Sagot ko naman.
Mabuti naman kung ganun. Mabuti naman, sir. Pero, according to our lab tests, okay naman si Mrs. at wala po kaming nakikitang problem. Kaya baka na-stress lang lately. Kaya parang nanghina ang katawan. Sambit pa ni Doc. Alam mo naman ang mga misis kapag nagdadalang tao, medyo emotional. Baka hindi mo lang napansin pero baka't na-stress siya sa ibang bagay. Dagdag pa ni Doc. Natuwa naman ako sa sinabi ni Doc na okay si Wendy. Kung kaya't inisip ko na lamang kung saan siya na-stress. Naisip ko baka sobrang nainip sa bahay. Kung kaya't yun ang dahilan ng pagka-stress niya. Kaya pagka uwi namin, kinausap ko agad si Wendy. Okay naman daw ang check-up mo, wala naman daw problema. Baka na-stress ka lang. Sabi ko pa. Ako? Hindi naman. Wala naman. Pero medyo naiinip lang talaga ako pag walang ginagawa. Sagot pa ni Wendy. Kaya kinabukasan, at wala akong pasok nun, sinamahan kong mamalengke ang asawa ko. Hindi naman ganun kalayo ang palengke mula sa bahay namin. Kinaglalakad lang kami. At parang bonding time namin ang maglakad, pati na rin pag-uwi. Habang ako'y bumibili ng fishball at mga kwek-kwek habang pauwi, biglang natahimik ang aking asawa. Kadalasan madaldal yun habang naglalakad kami. Kaya napansin kong tumahimik ito. Pero binaliwala ko na lang muna dahil nga abala ako sa kwek-kwek. Nang maya-maya pa, biglang humigpit ang hawak ng asawa ko sa aking bisig. Dan, siya yun, no? Sabi pa ni Wendy. Sino? Sino yun? Sagot ko naman. Siya yun. Siya yung sinasabi ko. Sabi pa ni Wendy na halatang kinakabahan. Nang mapatingin ako sa kabilang dako ng kalsada, nakakita ako ng isang babae. Nasa tansya ko, nasa 40 anyos na ang edad. Katamtaman ang pangangatawan. Ordinaryong itsura lamang niya. Ngunit ang kapansin-pansin, ang napakatalim na titig nito kay Wendy. Na kahit nasa kabilang kalsada, animoy tumatagos ang tingin nito. At nung makita ko yun, inilipat ko ang asawa ko sa kabilang banda ko upang matakpan siya sa pagkakatingin ng babae. Nang mapansin ng babae na tinitingnan ko siya, bigla itong tumigil sa pagtingin kay Wendy at patay mali siya na naglakad na parang walang nangyari. Yan ba yung sinasabi mo? Yung babae? Tanong ko kay Wendy. Siya nga yun. Siya yung nakikita ko lagi nakatingin sa akin. Sagot pa ni Wendy. Parang ngayon ko pa lang siya nakita dito sa lugar namin. Hindi pamilyar ang mukha niya sa akin. Ordinary lang naman ang itsura niya. Bukod dun, wala naman itong ginawa kay Wendy. Maliban sa pagtitig. Kaya yung tagpong yun, binaliwala ko na lamang din. Hanggang sa umalis na yung babae. Pagkatapos nun, umuwi na rin kami kaagad. Nakarating kami ng bahay ng matiwasay at wala naman ang nangyari pa pagkatapos nun. Kinabukasan, pumasok na akong muli sa aking trabaho, katulad ng nakagawian. Ngunit habang nasa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa bahay. Yung kapatid ko ang tumatawag. Kuya, si Ate Wendy, hindi makabangon at halos hindi makagalaw. Sabi ng kapatid ko. Ha? Anong nangyari?
Asan si Wendy? Tanong ko. Andito kuya. Nasa kwarto ninyo, pero nakahiga lang siya. At halos hindi makagalaw. At isa pa, yung tiyan niya raw, ay sumasakit ng sumasakit. Sabi pa ng kapatid ko. Ganun na lamang ang nervous ko nang marinig ko yun. At kaagad-agad na nagpaalam ako sa aming engineer para agad makauwi. Makalipas ang 1 oras, ay nakarating ako sa amin at natagpuan ko ang aking asawa na nakaratay sa aming kwarto. Hindi ko alam kung anong nangyayari at halos hindi ko na siya makausap sa tagpong yun. Kaya agad-agad namin isinugod sa ospital si Wendy. Nilapatan kaagad ng pangunang lunas ang aking asawa. Agad-agad ay chinek up si Wendy. Pagkalipas ng halos 1 oras, ay kinausap ako ng doktor para sa resulta ng check-up. May UTI po si misis nyo. Ito po marahil ang dahilan bakit nahihirapan siyang kumilos. Dagdag pa yung pagdadalang tao, sabi naman ng doktor. Pagkadinig ko nun ay para akong nabunutan ng tinik nang malaman ng resulta. Agad-agad ay binili namin ang gamot na inireseta ni Doc kay Wendy. Ngunit makalipas ang ilang araw, tila hindi pa din nagbabago ang kalagayan ni Wendy. 1 araw mahigit na siya na nakakainom ng gamot, ngunit kung ano ang sitwasyon niya nung una, ay hindi man lamang bumuti ang kanyang kalagayan at patuloy pa rin ang pagsakit ng tiyan nito. Bukod pa dun, ay unti-unti na rin nagmamanas ang kanyang katawan. Kaya ganun na lamang ang aking takot sa kung ano ba talaga ang nangyayari kay Wendy. Nagbigay ng mungkahi ang aking tatay noong mga sandaling yun. Total. Ipinakonsulta mo na sa espesyalista si Wendy. Bakit? Hindi natin patingnan sa albularyo. Hindi tumatalabang medisina sa kanya. Baka sa ibang bagay siya gagaling, sabi pa ng tatay ko. Ngunit dahil na rin sa parang wala ngang epekto ang pagpapagamot sa ospital, iminabuti kong sundin ang bili ng tatay ko. Naghanap kami ng manggagamot na pwedeng tumingin kay Wendy. May itinuro ang isa naming kapitbahay na manggagamot. Kung kaya't agad namin yung pinuntahan. Pagkapunta namin sa bahay ng manggagamot na yun, ay nagsagawa ang manggagamot ng kanyang ritual. Nagsagawa ito ng pagtatawas. Ilang sandali pa, sinabi ng manggagamot na binabarang daw si Wendy. Kaya nagulat ako at tinanong ko kung sino ang nambarang at ano ang pwedeng dahilan. Naiinggit daw, sabi ng manggagamot. At ginawan lang daw ng solusyon ng manggagamot si Wendy. Ang ginawa ng manggagamot ay parang hinilot lamang ang misis ko. Kung kaya't medyo nag-alangan ako kasi nga nagdadalang tao ang aking asawa. Pagkatapos nun, ay umuwi na kami. Walang pinainom na gamot o ibinigay na dasal ang manggagamot na yun. Basta't hinilot lamang ang aking asawa. Kinabukasan, ay tila wala pa rin ipinagbago si Wendy. Kung ano yung nararamdaman niya nung nakaraan, ay siya pa rin nararamdaman niya nung mga sandaling yun. Dahil yun ay nasabi ko na kay tatay na hindi talaga totoo yung mga albularyo na yan. Dahil sa pagkainis ko, napakiramdam ko, iniloko lang kami. Sumunod na umaga, nagpunta ang aking tiyahin.
at naikwento ng tatay ko ang nangyari kay Wendy. At ang tiyahin ko niyon, agad-agad na may inirekomenda itong manggagamot. Dahil doon ay napasagot na ako sa aking tiyahin. Ante, baka kagaya na naman yan nung napuntahan namin manggagamot nung isang araw. Parang niloko lang kami. Parang di naman totoo. Sagot ko. Ay hindi. Itong manggagamot na to, ang nagpagaling sa akin. Naalala mo ba yung dinala ako sa ospital? At sabi, operasyon na lang daw ang tanging lunas ko. Siya ang manggagamot na nagpagaling sa akin. Sagot pa ni ante. Nung mga sandaling yun, ay nakita kong palala na ng palala ang sitwasyon ni Wendy. Kung kahit nag-aalangan ako, tinanong ko na kay ante kung saan nakatara yung manggagamot. Matapos sabihin ni ante, ay hindi na kami nag-aksaya ng oras pa at pumunta agad kami sa bahay ng manggagamot niyan. Hindi naman din kalayuan ang bahay nun sa amin. Buti na lamang at may sasakyan kami dahil talagang hindi na makatayo si Wendy nun. Namamanas na ang katawan niya at kitang-kita mo sa mukha niya na nahihirapan siya. At bukod pa dun, patuloy ang pananakit ng tiyan ng misis ko. Pagkadating sa bahay ng manggagamot, ay pinatuloy naman kami nito. At si ante ang kumausap sa manggagamot. Siya na din ang nagsabi kung ano ang nangyayari kay Wendy. Ngunit bukod sa pananakit ng tiyan, pagkamatas at hindi makakilos, wala na kaming binanggit pa patungkol sa nararamdaman ni Wendy. Pagkadating dun ay nagdasal ang manggagamot sa kanyang altar. Kami naman ay nagmamatsyag lamang na nakaupo. Tila may ibinubulong ang manggagamot na ito sa hangin. Ilang sandali pa, ay nagtanong ito sa amin. May napansin ba kayong madalas na nakatingin o nakatitig sa iyong asawa? Tanong ng manggagamot sa amin. Kaya napasagot ako. Opo, mayroon po akong nakita nung namalingki kami minsan. Yung talagang nakatitig sa kanya lang. Sagot ko. Yung nararamdaman mo, hindi ka naengkanto at hindi ka nabarang, pero inaaswang ka. Sa salitang Bisaya, inaudum ka, sabi ng manggagamot. Madalas ka na itong tinitingnan at inaabangan at alam nito ang bahay mo. Aswang yan at kursunada nito ang nasa sinapupunan mo. Banggit pa ng manggagamot. Nung marinig ko na agad ko yung ikinagulat. Nagsalita na rin ang tatay ko nung sandaling yun. Nakasama rin namin. May mga bali-balita talaga dun sa lugar namin na may aswang nga daw. Pero hindi naman namin binibigyan ng pansin. Sagot pa ni tatay. Malapit lang sa inyo nakatira to. At talagang inaabangan ng bawat galaw ng asawa mo na nagdadalang tao, sabi pa ng manggagamot. Ilang sandali pa, nagdasal muli ang manggagamot at may iniihip sa hangin sa direksyon ng asawa ko. Maya-maya pa, sa dahilang hindi ko maipaliwanag, nakakilos at nakatayo na ang asawa ko. At nabakas ko sa mukha niya na nawala na yung parang bigat na nararamdaman niya. Hindi na yun nababanaag sa kanyang mukha.
At mula sa puntong iyon, nakakapagsalita na ang asawa ko. Kung kaya't nagtanong ako, ano po bang magandang gawin dun sa nang aswang sa asawa ko? Tanong ko sa manggagamot. Bueno, eto. Bumili ka nito ngayon. At may ipapainom ako sa asawa mo. Umalis muna kami saglit at ibinili ang mga bagay na ibinilin sa amin. Hindi naman yun mga mahirap hanapin. At karamihan dun ay nabibili mo lamang sa palengke. Pagkabalik namin ay inihalo ng manggagamot ang mga sangkap na binili namin. Pagkadaka ay dinasalan nito at ipinainom sa aking asawa. Ilang saglit pa, naging maayos na ang pakiramdam ng asawa ko kumpara kanina at nakakatayo na rin ito, hindi kagaya kanina. Matapos nun umalis na kami. Ngunit bago yun ay ibinilin yung langis at ipinadala yun sa amin. Natuwa ako sa naging resulta sa asawa ko. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ako ganun kakumbinsido sa sinabi ng manggagamot. Naniniwala naman akong may aswang. Pero sa panahon ngayon, parang ang hirap paniwalaan. Pero hinayaan ko na lamang. At ang importante, maging maayos ang aking mag-ina. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain, habang nanonood kami ng TV ni Wendy, bigla na lamang itong napakapit sa akin. Nakagaya nung makita niya yung babaeng nakatitig sa kanya nung nakaraang araw. Ganun na ganun ang pagkakakapit niya sa akin. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko. Dan, hinaan mo yung TV? May naririnig ako. Takot na sabi ni Wendy. Kung kaya't hininaan ko ang TV at parang naiinis pa akong ginawa ito. Nang ako naman ang makadinig ng mahinang tunog. Kakaibang huni. Napakahina, ngunit parang napakalayo ng tunog. Subalit umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Dun ko naalala yung sinabi ng manggagamot. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot na ngayon ko lamang naramdaman. Hindi lang isang beses ko narinig ang tunog na yun. At tila nagmumula ito sa higit sa isang nilalang. Parang umaaligid-aligid ito sa amin. Maya-maya pa'y nagsalita din si tatay. Kinuha niya ang mahaba naming itak at nagsabi kay Wendy, yung dasal na ibinilin sa'yo ng manggagamot, dasalin mo na. Sabi po ni tatay. Takot na takot si Wendy habang sinasambit ang dasal. Lakasan mo ang loob mo. Kailangan ipakita mo sa kanila na hindi ka natatakot. Sabi po ni tatay. Pagkatapos masambit ang dasal, napasigaw ang asawa ko. Kilala namin kayo. Umalis na kayo dito. Kilala namin kayo, mga aswang kayo. Sambit pa ni Wendy. Sinabihan ko na ang mga kapatid ko tungkol dito at yung iba ko pang mga tiyuhin para makapaghanda kami. Kaming mga kalalakihan ang nakapaligid sa aming bahay nung gabing yun. Matapos masambit ni Wendy ang dasal na ibinilin sa kanya ng manggagamot, ay hindi na ako nakarinig ng kakaibang tunog na yun, na hindi ko malaman kung anong hayop nagmumula. Matapos yun, kapansin-pansin na talagang naging mas maayos pa ang kalagayan ni Wendy. Nakakatayo na ito ng mag-isa at yung manas niya sa katawan ay unti-unti nang umimbes.
Yung pananakit din ng kanyang tiyan ay unti-unti na rin nawala. Simula nung araw na yun, ay hindi ko na muna pinalabas ng bahay ang misis ko. At todo bantay kami sa bahay lalo na paggabi. Ginawa namin to hanggang sa makapanganak na ang aking misis. Naging maayos naman ang panganganak ng misis ko at naging malusog naman ang aking panganay. Bagamat naniniwala ako sa mga ganyang bagay, dun ko lamang tuluyang napagtanto na magpasa hanggang ngayon ay may mga umaaligid-aligid pa din na mga aswang